heaven, Lord, maraming salamat sa iyong salita na aming binabasa sa gabing ito. As I deliver your word, help me, O God, put me words in my mouth. Talk to us sa gabing ito. Be with us, Lord, as I preach your word sa gabing ito. In Jesus' name, I pray. Amen. You may be seated. Maraming salamat. At sabi po dito, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. When you preach about Christ, akala ng mga tao, tayo ay mga baliw. Yung cross po na sinasabi dito ni Paul ay hindi po ito literal na cross. Amen? Na makita natin, may kahoy, may gold, may silver. Dati, nang wala pa ako sa Panginoon, mayroon po akong earring. Kasi yung mga tinga ko, may mga butas yan. At may earring. May cross. At may binitay. At mayroon din akong kwintas na may cross. At saka yung ilalagay dito sa may hawak. Ano ba yung sa Tagalog niya hawak? Bewang? Meron dito. Pero, ang pangit naman ng ugali. Kasi dati, wala pa tayo sa Panginoon, hindi po Biblia dala-dala natin. Biyaya na ng Panginoon na tayo po ay naligtas. Kasi, ang buhay po natin noon ay, sa drawing pa ay abstract. Kaya, biyaya ng Panginoon na ako po ay naligtas. Binago ng Panginoon. At ngayon ay napre-preach ng salita ng Diyos. Kaya, ang cross po dito, hindi po ito literal o material. Ang cross po na tinutukoy dito ni Paul is about Christ. Amen? Kaya ang bawat isa sa atin, kung wala si Kristo sa buhay natin, we are nothing. Amen? My preaching tonight is about the cross. Tatlong bagay. Number one is about love. Yan po yung rason bakit si Kristo namatay sa cross ng Kalbaryo dahil sa atin. Amen? The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Jesus Christ died on the cross of Calvary is because of you. Amen? It's because of us. He died on the cross of Calvary. He abandoned His kingdom above. He came to this wicked world and died for ungodly people just like you and I. Amen? He died for us. Why? Simple reason. Because He loved us. Amen? The Bible says, Romans 5:8, for God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Imagine, we are sinners condemned and bound to hell. But thank God, Jesus Christ, He came to reach out the ungodly people, a sinner like me. Amen? Kaya, mapalad tayo na tayo po ay nakasumpong ng buhay na walang hanggan. It's because of the love of God. Amen? Kung si Kristo hindi namatay sa cross, wala ako dito. Kung si Kristo wala sa buhay mo, sa gabing ito, if you are not saved, repent and accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Your religion cannot save you. Your religion cannot bring you into heaven. The only way going to heaven is no other than Jesus Christ. Amen? Kayong mga tao na nire-reach out natin, mga Bible study natin, hindi lahat yung mga Bible study natin madala sa church. Hindi natin lahat sila madala sa Panginoon. But I thank God and praise God, sila po ay nakarinig ng gospel. Yung mga sundalo doon, yung pinakita, lahat ng kampo sa Samal, isang headquarters at saka 9 na mga, ang tawag nito, mga detachment, ako po yung nag-ano sa kanila.
Bible study. Kaya every time pag may mga gawain sila, tatawagan ako ng commander, pastor. Nandito po yung mga bagong recruit, nandito po yung mga bagong na destino dito. Pwede po kayong mag-preach. Okay po, sir. Kaya sila po ay nakarinig. Yung iba, patay na. Yung iba, wala na doon. Pero, narinig nila po yung mensahe ng gospel. Amen? Ganun din tayo. Nang si Kristo ay hindi dumating sa buhay natin, sana kaya tayo? Totoo yung sinabi ni pastor na may bala po ako sa sa spinal cord. Yung bala po ay matagal na po ito. Nabaril po ako 1991, January 12. Kasagsagan pa ng kayabangan ko. Wala pa ako sa Panginoon. Huldapan dito, huldapan doon. Tirahan dito, tirahan doon. Ang buhay ay walang direksyon. Pero may isang tao nag-share ng gospel. Believe ako sa tapang yung babaeng yon. Sinabihan ko pa siya, hindi ka ba natatakot sa lugar namin? Hindi mo ba ako kilala? Sabi niya, nandito kami para mag-share sa iyo ng Word of God. Sana ganun din yung mga Kristiyano ngayon. Mga Kristiyano ngayon, mga duwag. Kahit gospel tracts, hindi tayo makapamigay. Isang beses nabigay ako ng gospel tracts, mayroon po akong nabigyan isang Muslim, sabi niya, alam mo ba itong ginagawa mo? Pag sa Saudi ka, pinugutan ka na ng ulo. Natulala ako kasi maraming tao. Sabi ko sa kanya, tiningnan ko siya, hidupot. Sabi ko, kaya po sir, ako ay namigay dahil nandito tayo sa Pilipinas. Kaya, tanggapin mo yan o hindi, okay lang. Pero ito lang masasabi ko sa iyo, bawat isa sa atin may kaluluwa. Pag ang tao ay mamatay, dalawa lang pupuntahan, langit o impyerno. Ikaw, patingin din siya sa akin. Kasi ngayon, talagang hindi panahon ng kaduwagan ngayon. Panahon ng tapangan ng pagsishare sa salita ng Panginoon. Bakit? Matatapang ngayong mga iba walang direksyon sa buhay. Amen? Tatapang ngayong mga, nakalive ba to? Tatapang ngayong mga ni Eklio. Mga ni Kibuloy. Doon sa Samal, ang dami nila. Ang tatapang tapang mag-share. Tayo pa, alam natin saan tayo pupunta. Amen? Pero duwag tayo minsan. Kaya huwag po tayong matakot mag-share ng gospel. Amen? Kaya may gawain kayo sa ngayong July. Amen? Reach them about the Lord Jesus Christ. Tell them about the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nangako po ay tumanggap sa Panginoon October 28, 1998. Yan po yung turning point sa buhay ko. Nagtanong po ako, mahal ba ako ng Panginoon? Ang dami kong kasalanan nagawa. Umabot pa nga, dahil gusto lang magkapira, kasi broken family kasi ako Yung hatred ko sa loob ng bahay, dinala ko sa labas. Yung father ko ay PC. Yung second mother ko, stepmother ko, ay hindi kami magkaintindihan. Binubusan ako ng mainit na tubig. Yung pinggan, basag yan sa sa ulo. May kagat-kagat sa likod ko. Kaya, ang hatred ko sa loob ng bahay, dinala ko sa labas. Druga dito, druga doon. Kaya,
Walang takot. Walang takot gumawa ng kasalanan. Hanggang ako po ay nabaril. Yung January 12, 1995. Yan po yung last na tinira ko na buhay. At biyaya ng Panginoon. 1998. Prayer meeting po yun. Hindi ko malimutan yan sa buong buhay ko. October 2028, 1998. Prayer meeting po yan, Wednesday. Doon po ako tumanggap kay Kristo sa isang Bible Baptist Church sa Agusan del Norte. Sunod-sunod na yon. Sunday, binisita ako ng Friday. Sunday, nagsimba na ako. Nagsisimba pero dadala pa rin ng baril. Kasi hindi ko alam sino kaaway ko, baka nandoon sa loob ng church. Hanggang ako ay pinahuli ng pastor doon kasi mahilig ako sa baril eh. Dadala ko ng baril, sakto pag kuha ko ng Bible, sumaba yung baril. May nakakita, sabi na yung bisita natin yan, ay yung, yung taga-Butuan. Ano yan? Maldito yan. Baga sa Bisaya ba? Sa Tagalog yung maldito? Yan, loko-loko yan. Ipinahuli ako, hindi na ako nagsimba doon. Kaya lumipat po ako sa Cagayan de Oro. At doon na rin ako tinawag ng Panginoon. 1999, twice po ako tinawag ng Panginoon at saka 2000. Kasi ako po ay tumakbo. Kasi ayaw kong magpastor eh, hirap magpastor. Pero pag tawagin ka ng Panginoon, you can run, but you cannot hide. You can hide, but you cannot escape. Pero matigas din ulo yung iba na tinawag ng Panginoon. You can escape, but remember what happened to Jonah. Kaya ako po ay nagsuko ng buhay 2000. Sabi ko, Panginoon, use me. Kaya, at the cross, sinabi po dito, for the preaching of the cross is to them foolishness. But unto us, which are saved, it is the power of God. Number one, the preaching of the cross is about love. Amen? Thank God, ako ay minahal ng Panginoon. Amen? Ganon din tayo. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang church, at mahalin natin ang kaluluwa ng hindi pa nakadanggap ni Kristo. Pangalawa po is about forgiveness. Nang si Kristo po ipinako sa cross ng Kalbaryo, sabi niya, forgive them because they do not know what they do. At ako po ay pinatawad ng Panginoon kahit ang kasalanan ko ay sa tingin ko talagang hindi na ako mapapatawad. Pero ako ay pinatawad ng Panginoon. Kaya bawat isa sa atin, walang rason na hindi po tayo magpatawad sa iba. Pinatawad nga tayo ng Panginoon na tayo ay makasalanan. Hiyang-hiya tayo sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Amen? Dahil sa mga ginagawa natin. But thank God, tayo po ay pinatawad ng Panginoon. Amen? At ganun din, the Bible says in Ephesians, let us forgive one another. Pangatlo po last, sabi po dito, it is the power of God. Kaya may kapangyarihan po ang salita ng Diyos kapag ipangaral natin ito sa mga tao. Amen? The preaching of the cross. Number 3, there is hope. Amen? There is hope in the Lord. Kaya buhay natin, gaano man tayo kaluko-luko, gaano man tayo walang kwenta sa harapan ng Panginoon, harapan ng mga tao, pero may pag-asa. Amen? May lumapit po sa akin, bago po ako nagpunta dito, sabi ni Pastor, itong anak ko po, ay wala ng pag-asa to. Nalulong na sa, ano po yung Pastor, yung online game. Yung mga anak natin, mga kapatid, yung mga anak natin, bantayan natin. Ngayon, grabe. Technology, gadget, grabe. Kahit mga anak ng pastor,
lulong na lulong sa games. Kaya yung mga anak namin, mayroon akong 3 anak, matinding disiplina. Bakit? Sino pang magdisiplina? Di tayo mga magulang. Amen? Akala ng mga magulang, yung mga teacher, sila nang magdisiplina. Minsan nga, mas takot pang mga anak natin sa mga teacher kaysa atin. Di ba totoo? Amen? Pero ang may talagang primary na magturo sa mga anak natin, tayo po mga magulang. Ay, yung mga anak namin, inaano namin yung sino yung mga kaibigan nila sa Facebook, ano ba yung mga acquaintance sila, bakit? Kailangan natin yan ngayon. Amen? Grabe ang mundo ngayon. May nagsabi sa akin, Pastor, itong anak ko, bata pa ito, pero talagang namulat na kami sa kabaklaan. Wala ng pag-asa ito kahit anong gagawin namin, kahit i-loblob namin sa tubig, talagang nakaganon-ganon na yung kamay. Sabi ko, may pag-asa yan. Pag yan ay magsisi sa Panginoon, patatawarin yan, at yan, baguhin ang Panginoon. Amen? Yung Pride March, sabi nila, yan, talagang maimperno yan, mga taong yan. Hindi po. May pag-asa kapag sila ay mag-repent. Amen? Kaya there is hope in the Lord. Sa buhay natin bilang, yung buhay natin hindi pa Christian, akala natin wala ng pag-asa, meron po. May pag-asa sa Panginoon. Kaya yung anak natin, pag hindi yan tumino, hindi yan makinig, at akala natin wala ng pag-asa, meron po. Sa Panginoon, there is hope. Amen? Kaya turuan natin, lalo na yung mga anak natin, i-follow up natin yung salvation nila. Kasi kadalasan, mga problema sa yung mga so-called Christian, yung nagpanggap, nagsisimba, pero hindi paligtas. Katulad ni si Elvis Presley, di ba? Anak ng pastor yan eh. Yung father niya, assistant pastor ng Southern Baptist sa California, pero wala po. Ano yung buhay? Ginamit ng sanglibutan. Kaya sa panahong ito, akala natin wala ng hope, meron po. Amen? Yung mga anak natin, may pag-asa pa po. Amen? The preaching of the cross is about love, it's about forgiveness, and hope. Hindi ko na pa ito habaan. Baka mabawasan yung anak ko. Ay, biro lang po. Kaya sa gabing ito, ay maraming salamat po, Pastor, at sa opportunity na ako po ay nakatayo po dito at kabahagi ng salita ng Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin, Father,